So natagpuan na po ang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan at ayon sa Quezon City Police District, tumawag nga po itong si Shera sa kanyang fiancé na si Mark RJ Reyes at sinabing nasa Pangasinan siya sa season eh. Natandaanan natin yung dati. Pagpumunta tayo Baguio. Sa season? Oo. Diba? Daanan ng SCTX. Daanan. Well, ngayon kasi may mga, may mga highway na mabilis. No? Pero dati, yung per town tayo, natin yan. Pinuntahan po ng mga pulis na kinaroroonan nitong si Shera kasama kanyang pamilya at iuuwi na sa kanilang bahay sa Quezon City. Baka ngayong gabi daw po, dahil ako nagluluto na, sabi ni Gary, ng paboritong sinigang for her. Okay, huli pong nakita itong si Shera noong December 10 sa Commonwealth Avenue at Atherton Street sa may North Fairview sa Quezon City po yan. Nagpaalam raw ito na bibili siya ng bridal shoes para sa nakatakda sa nilang kasal noong December 14 pero yun na nga, nakita na lang siya sa CCTV at bigla nga pong nawala na sa site ng or any CCTV na pwede. Teka, ang tanong na marami, ano nangyari? Yun nga. Ito na. So makakausap natin. Okay. Si Police Major Jennifer Ganaban, QCPD PIO spokesperson. Ma'am, good evening po. Welcome sa STL. Yes sir, good evening po. Tanungin mo na Ed. Ma'am. Nangyari? Ma'am, so ano nangyari? Malaking tanong ng maraming tao. Ano nangyari talaga sa kanya? Yes sir, opo. Inaantay po natin yung buong detalye sir, mamaya po pagdating. Pero ang initial po na masasabi natin is kaninang mga tanghali po, may tumawag kay Mr. Mark Reyes na siya daw po yung kumupkop at nakatagpo dito kay Miss Shera kaninang umaga at nagpatulong sa kanya. And para matulungan daw po, inuwi po niya itong si Miss Shera doon sa bahay nila sa may Season Pangasinan at saka ibinigay yung contact number or kinuha po nila dahil sinabi niya po na siya yung nawawala at ang kanyang pangalan din po ng kanyang fiancé ay sinabi niya. Tinawagan po nila itong si Mr. Mark Reyes at nung ma-confirm nga po ni Mark na siya yung kanyang nawawalang bride-to-be ay nagsabi na po siya sa ating mga kapulisan dito sa Quezon City. Kaya pumunta po kaagad kaninang mga bandang alauna yung ating mga personnel para po mapuntahan siya. Kaya naroroon po sila ngayon sa Season Pangasinan. Ma'am, sorry ma'am, para lang po malinaw. So ibig niyo sabihin na si Shera ay kusang nagbunta ng Season Pangasinan ba? O siya'y natagpuan na pag-alagala sa Season Pangasinan? O siya'y nirescue sa Season Pangasinan? Opo. Alin po? Natagpuan daw po siya doon na naglalakad nitong certain Mr. Rodel at nung nakita niya po na nasa kalsada, nasa bypass road, nilapitan daw po siya accordingly ni Miss Shera at nagpapatulong. Kung kaya tinulungan po niya nung nakuha po nila yung identity niya at na siguro nga po nila na siya yung nakikita sa balita na missing bride. Ayun po, tinawagan na po nila si Mr. Mark. Okay. Pero ma'am, pakikwento nga, paano ba nakarating si Shera sa Pangasinan? Bakit sa Pangasinan? Yes ma'am, yun din po yung tinatanong namin at wala pa pong malinaw kasi ang sagot lang po ni Miss Shera kanina sa initial na pakikipag-usap sa kanya ng mga personnel natin is naglalakad-lakad lang daw siya. Madaling araw daw po nilalakad niya yung malayo. So, ikaklaro pa po natin yun ma'am. Wala pa po siyang statement. Andun pa po yung mga personnel natin kaya hindi pa po natin masasabi yung ibang mga detalye po. Okay, ma'am, okay, aalis sa linya ma'am ha, pero i-fill in ko lang yung ibang detalye doon. Kasi nag-ulat na yung aming reporter na si Gary De Leon kanina sa ating newscast. Inulat niya, sa kanya POV, no mga nakausap mismo ni Shera, yung pamilya niya. Kasi nakausap na via phone. At sinasabi nga po ni Shera sa kanila na siya sumakay ng bus. Tapos pagdating ng Pangasinan, nagpalakad-lakad siya doon. Tapos madaling araw daw niya ginagawa yung lakad. Parang siguro hindi mainit at saka wala makapansin. Pero kumbaga, she's okay. Nagsabi na siya okay siya. Kaya lang,
kung bakit siya dumating doon sa punto na kailangan niya pumunta doon, ayun yung mga Hindi pa medyo malinaw. malabo pa. Oo. Yes po, opo, yun din yung nililinaw namin kasi wala pa po din silang maisagot sa mga tanong natin na yun. Ma'am, Kung pero- kailan. Kasi kung maalala ma'am. po natin yung mga backtracking ng CCTV, hindi po talaga natin nakita na sumakay talaga siya ng bus. Ma'am, pero ma'am, at the very least, gusto ko lang po i-establish, at the very least ba, she went to Pangasinan voluntarily or on her own, or was there any foul play involved? Iko-confirm pa rin po natin yan, sir. Kasi sa ngayon nga po, ang nabanggit niya lang talaga is, yun po, yung bandang naglalakad siya at yung matagpuan siya doon po sa bypass road. Aalamin pa po natin kung, yun nga po, kung talagang pumunta lang ba siya doon para mag-unwind or ano po yung reason niya. Wala pa po, sir, malinaw ngayon. We will update you po pag nakuhanan natin ma'am. siya ng statement. Kasi ma'am, nabanggit yun rin po kasi si Sierra ay nagpapatulong doon sa kausap niya. Ano ho ibig sabihin na nagpapatulong kaya? Yun, sir, ang sabi daw niya is tulungan siya kasi kung maalala po natin, wala siyang cellphone nung umalis. Opo. So, yung tulong po siguro na sinasabi niya is para ma-inform yung family niya na nandoon To get siya in sa touch. lugar na yun. So hindi niya personally kilala yung nilapitan niya, no? Baka nagkataon lang. Pero, Yes ma'am, po, yun yung sinasabi na hindi niya kilala, nilapitan niya lang itong tao na to. Opo. Base po dun sa initial information na nakuha nyo, kamusta po yung kondisyon ni Shera? Okay naman daw po siya, ma'am. Pero yun nga po, madalang siyang magsalita. Kumbaga, hindi siya ganun ka... Hindi Hindi ka siya ganun ganun ka-responsive. Okay. Ka-responsive, opo. At saka, ngayon lang din siya lumutang, kaya siguro medyo, ano pa siya. Kaya, yun ma'am ang inaantay natin ngayon. Yes, ma'am. Kung makabalik siya dito at makapagpahinga siya, baka makakuha na po tayo ng dire-diretsyong sagot, ng paliwanag kung ano ba talaga yung nangyari sa kanya. Pero ma'am, physically po, does she look like she was well fed? Kasi that's been 19 days di ba? Oo. Since Nasaan siya magmula nung nang mawala period siya. na yun? Does she look like she's well fed and well clothed? Mukha ho bang nakapaligot, nakatulog na maigi? Kumbaga, mukha bang may tinirahan siya o palarga-larga lang siya ng kalsada? Yes po, kung titingnan po natin yung video na na-send po sa atin kanina, is nakapagbihis naman po siya. Kumbaga, nung natagpuan po siguro siya ay binihisan na siya. Kaya medyo okay naman po yung ano niya, dun sa video po na pinadala. Okay, pero meron na po ba tayong information kung saan siya namalagi nung period na nawawala siya? Sa ngayon, ma'am, wala pa po. Ang ano lang talaga sa atin is kaninang umaga siya natagpuan at itinawag naman kaagad dito kay Mark. Kaya yun po yung kanina lang din nila in-inform yung family. Nandoon po ngayon kasama ng ating mga kapulisan si Mark at saka yung kapatid po ni Miss Shera. Okay, so nandoon yung fiancé, tapos meron ka anak na kasama, tapos yung kapulisan. Meron bang detalye, ma'am, na sila ipabalik tonight or ipagpapabukas na ito? Inaantay natin, sir, yung confirmation kasi nagkakandak pa rin po ng validation itong mga kapulisan natin dahil sinabi nga niya na nagpalakad-lakad lang siya doon sa area na yun. So baka sakaling makakuha din po tayo ng mga Okay. CCTVs doon po sa area. Major, if I may, Major, pahabol po. So, tama ho ba intindi ko na mukha namang hindi siya taken by force, ano? Mukha namang voluntarily siyang nagpunta doon sa kanyang, kung saan siya nahanap? Tama ho ba? Yes, sir. I-confirm po natin kasi ang may statement din daw po itong yung nakatagpo po sa kanya na si Mr. Rodel na ang binanggit daw sa kanya ni Miss Shera is isinakay siya sa isang SUV. Isinakay. So, Isinakay siya sa opo, isang at SUV. ibinaba doon sa area kung saan siya natagpuan or doon siya nagpalakad-lakad. Hindi pa po natin ma-verify kasi wala pa nga po, sir, confirmation. Pero yun yung sinasabi na parang may nagsakay sa kanya. Kaya pala hindi rin po natin makita sa mga bus stations dahil wala po talagang record doon na backtrack po natin.
Ang initial din po pala na nabanggit nitong nakatagpo sa kanya is nabanggit daw sa kanya ni Miss Shera na isinakay siya sa isang SUV. Ma'am, So for confirmation pa po natin yun, sir. I understand po. Pero po, yung pagkakagamit po ng katagang isinakay, parang ang implication po ng isinakay, siya'y parang... Taken by force? Ano well, ba? kahit hindi by force, pero siya'y parang hindi voluntarily pag isinakay versus nakiangkas siya o nakisakay siya. Tama ho ba? Or am I extrapolating too much? Yun, sir, ano yun po natin, i-clarify natin yan after ma-receive po natin yung mga details. Kaya po medyo hesitant kami kanina na magtanggap ng mga interviews po muna kasi yun nga po hindi pa natin talaga maklaro. Okay. Pero mag-update po kami pagka may mga reports na po, sir, na mare-receive. Pahabol lang po, ma'am. Yung sinasabi niyo po kanina na hindi pa masyadong makapagsalita si Shera, ano pong ibig sabihin natin doon? Mukha ba siyang traumatized? Mukha ba siyang anxious? Madalang daw po yung sagot niya, kumbaga hindi ganun ka diretso yung mga sagot. So, hindi po natin masabi kasi hindi pa naman natin siya nakita personally, pero according dun nga po sa mga pulis natin is tahimik or madalang sumagot. Yun po yung binanggit kasi nila. Okay. Sige. Pasalamat muna tayo kay Ma'am Jennifer Ganaba ng PIO, spokesperson po ng QCPD. Thank you, ma'am. Yes po, sir. Welcome Thank po. you po. And Pero good itutuloy natin yung usapan, ha, mga kapatid. Baka putulin sa socials. Pero patutuloy lang natin kasi yung tanong ni Mase, very important yun, yung state of mind, tsaka yung physical state din ni pangalan nito? Ni Shera. Ni Shera. So mabuti, pakinggan natin siya kasi meron siyang may excerpts lang nakuha si Gary De Leon mula doon sa pakipag-usap sa kanya doon sa Pangasinan. So pakinggan natin, Bok, tignan nyo, kayo ang humusga kung ano yung state niya. Ano yung dinanan mo dito? Rabon. Okay. Sorry. Kasi nga galing ka sa cellphone. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Okay, so part lang po yan, hintayin natin yung, parang konti lang ibinigay ng pulis kasi. So Maiksi naman. medyo maikli. Pero may mga video na rin po na kumakalat na, yun nga po, parang she's okay naman, parang may admission lang siya na talagang yun, nilakad-lakad nga niya. You know, sa gabi. I forgot. We should have asked Major Jennifer Ganaban if the police are treating this as a criminal case or we're treating it Yeah, as ano yung mga different angles? Nandyan somebody pa ba just siya? found. Kasi Kasi if nasa they're treating it ilalim as pa a criminal natin. case, that means that she was forcibly taken. Yes. Lalo na may SUV involved na sinasabi kanina. So we'll find out. If that is the case, if that is the case. Pero Bok, Mase, na-interview ni Gary De Leon yung mga kaanak kanina, no? So, hindi ko alam kung back-to-back natin mapiplayback, pero ito yung mga sinabi sa kanila na mga detalye from Pangasinan. Pero ito yung nasa Manila. Po, sorry po talaga. Nasabi ko sa kanya, huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga nakita ka, mahalaga bumalik ka, kaya bumalik ka na dito. Talagang marunong talaga ang Diyos na halos gabi-gabi mula pa ng Pasko. Hindi ako nakalimot na sabi ko, sana makita ko na yung anak ko. Yung picture niya na binigay niya sa akin noong December 10, tinago ko yun. Yun ang palagi kong binabalot sa telang itim na para tuwing gabi kausapin ko ba para akong baliw. Sana ko, anak, umuwi ka na. Ayun, yun na. Nagsasorry siya sa ama niya? Oo. So kung ganun, hindi siya parang kusa siyang na gano'n. Pero mahirap By Pwede implication. kasing i-interpret na nag-sorry dahil nawala ng matagal. Oo, Diba? Parang ang hirap niyang i-interpret na nagkusa siyang umalis. But well, let's see. Yeah. Ano sabihin So, ng police? That's in Quezon City po, yung interview ni Gary De Leon doon sa mga magulang. Sa ngayon nga ay nagpe-prepare sila. Hindi pa nila alam kung anong oras makakabalik ng Manila. Yun nga yung tinatanong ko kanina kay Madam PIO spokesperson, kung ngayong gabi ba tutulak pabalik ng Manila or pagsasabukas pa. Pero naghihintay na yung pamilya sa ngayon. Kaya sabi ko kanina mukhang kila Ed Lingaw tatama .
Yung pag-uwi Mga bandang 10:40. mula Pangasinan. Tingnan Mukhang ang update nasa frontline tonight. Okay, so mag-playback pa tayo ng isa pang soundbite po yung sa interview ni Gary doon sa magulang. Bug na yung ano niya, yung buhok niya. Ngayon, ang ginawa sa kanya ng tinurn over siya sa barangay. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Kasi isipin mo naman na ang tagal na po. Hinanap namin December 10 pa. Nawawala siya hanggang umabot ng Pasko. Wala pa rin. Kailangan magpahinga siya kasi ang daming dumaan sa kanya na problema. Minsan ba stress ba, sir? Nagpapasalamat ako sa inyo na ito yung gift niyo sa amin bagong taon. Kasi hindi siya nawala ng 1 araw, 2 araw lang 3 linggo halos eh. Matagal. Tapos yun na nga, napansin agad ng pamilya doon sa mga video na pinakita sa kanila na nag-iba na itsura ng buhok, pati yung look. Maski tayo, pag titignan natin yung litrato niya nung umalis, hindi, CCTV nung umalis siya, at saka yung mga litrato niya sa social media, medyo iba. So she must have stayed somewhere, obviously. Somewhere. before season Pangasinan, ano? Yeah. So we will find out. Balitaan mo kami, Ed, kapag sa newscast mo naman natin malalaman yan. Baka nakauwi na by that time.